Nagbabalik ang eleksyon 2025. Makibalita tayo sa canvassing sa Pasig City mula kay Nico Wahe. Nico? Ato, magandang gabi. Nandito ako ngayon sa Rizal High School Gymnasium dito sa Pasig City kung saan nasa 92.1% na yung mga na-transmit na mga boto dito sa gymnasium. Ato, baka nagtataka lang kayo, ba't kami nasa labas? Dito sa Pasig City, bawal yung mga malalaking camera ng media doon sa loob. Pwede cellphone lang. Kaya ngayon, medyo nagsisiksikan kami dito sa labas dahil nakita natin na pumupunta na rito yung ibang mga kandidato na nanalo na. Nakita na natin, may sighting na tayo dito kay Congressman Roman Romulo na ngayon medyo malaki yung kanyang kalamangan laban doon kay Ian Sia. 323,778,000 votes na ang meron itong si Congressman laban kay Ian Sia na may 15,414 plus votes lang. Ito naman sa pagka-mayor, naririnig natin nandito na rin sa paligid itong si Mayor Vico para sa kaling magproklama na. Si Mayor Vico Soto ay merong 326,481 laban doon sa kanyang kalaban na si Sara Diskaya na meron lamang 26,852 na mga boto. Kanina tinanong natin itong chairperson ng ating City Board of Canvassers na si Attorney Felton Sadang kung ano yung mga nagiging problema ng ibang mga presinto, bakit hindi nakakapag-transmit ng boto. Meron daw ibang mga presinto, parehong District 1 at District 2, dalawa lang naman distrito dito sa Pasig. Ang akala daw ng mga teacher ay nakapag-transmit na sila ng kanilang mga boto pero hindi dumating dito sa ating City Board of Canvassers. Kaya ang mangyayari daw, inutusan na nitong si Attorney Sadang yung mga teacher na dalhin na lang dito sa mismong canvassing place dito sa gymnasium ng Rizal High School yung kanilang mga memory card para dito na isasaksak at dito na babasahin yung mga resulta. Pero sabi ni Attorney, nasa mga 2 to 3% lang daw itong mga boto na hinihintay natin or yung mga hindi pa dumarating na matransmit dito na magiging mano-mano, magiging manual na yung pagkuha ng resulta ng mga boto ng mga presinto na yon. At sa ngayon, medyo naghihintay na rito yung mga taga-suporta ng mga nanalo na or tingin nilang panalo na dahil 92.1% na nga itong mga na-transmit na boto rito sa Pasig City. Mula rito sa Pasig City, ako si Nico Wahe ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Nico, matanong na rin kita, 92.1%. Ano ang usapan dyan? Kailan daw nila ini-estimate na darating yung mga inaasahan nating mga boto na hinihintay pa para magkaroon na ng proclamation? Tob, sa ngayon kasi, ang problema, yung ulan, medyo malakas yung ulan dito sa Pasig mula pa kanina. Siguro 1 oras nang bumubuhos yung malakas na ulan dito sa Pasig. Tinanong din natin kanina kung anong mga presinto, yung hindi pa nakakapag-transmit or yung mano-manong pupunta rito. Hindi pa tayo masagot ni Attorney Sadang dahil kailangan pa niyang tignan doon sa kanyang mga listahan. Pero kung hindi raw aabot ng mga 2:00 ng madaling araw, malamang after midnight ay makapagproklama na sila. Tatawagan daw nila yung mga partial and official na nanalo base dito sa mga na-transmit na kapag mga 2 to 3% ng boto na lang yung mga natitira. Ato. Nico, paliwanag din natin kasi merong pending disqualification case laban kay Mayor Vico Soto. Ano ba yung mangyayari? Itutuloy ba yung proclamation at saka na lang isa-settle yon sa COMELEC, yung kasong yun? Tom, tinanong din natin yan dito kay Attorney Sadang kanina pero wala pa siyang mabigay sa atin na sagot kasi nga yun din yung una-una natin ibinigay sa kanyang tanong dahil nakita natin nung malaki na yung lamang ay posibleng maproklama. Pero base doon sa rules ng COMELEC, kapag may pending case, dapat hindi mo na ipoproklama hanggang maklear itong mga nanalo. Okay, maraming salamat, Nico Wahe.